Sa pinakamalalim na bahagi ng gabi, ang Padre Po ay nakabalot sa isang kumot ng pagod pagkatapos ng mahabang at mainit na pakikipaglaban sa mga puwersa ng kasamaan at sakit. Siya ay nasa kanyang silid sa gitna ng matinding katahimikan. Ang kanyang mga sugat sa pisikal at espiritual na aspeto ay nagpapatunay sa kanyang buhay. Ang kanyang mga estigma, ang mga simbolo ng kanyang ugnayan sa nagdurusa na si Kristo, ay patuloy na naglalabas ng dugo, tulad ng isang patak ng awa. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, nais ni Padre Po na ipahayag ang isang walang kapantayang hiwaga, isang lihim na nalimutan, sa mga taong handang sumama sa kanya sa paghahanap ng katotohanan. Mahalaga na bigyang diin na ang mangyayari ay isang espesyal na paglalakbay sa kahihinatnan ng misteryo. Isang kwento na humihikayat sa mga nais malaman ang higit patungkol sa banal na kaalaman. Sa ngayon, ang tagapagsalaysay ay humihingi ng inyong atensyon at pag-iisip na may pagpapahalaga sa pagpapanatili ng pananampalataya at pagbabahagi nito sa iba, lalo na sa mga naghahanap ng kasagutan sa mundong ito. Isang gabi, habang si Padre Po ay nasa gitna ng kanyang panalangin, isang pamilyar at malambing na boses ng Birheng Maria, ang ina ni Jess, ay narinig niya. Sa isang iglap, tumingin si Padre Po at nakita ang isang kahangahangang liwanag na nagbigay liwanag sa kanyang silid, kung saan nakilala niya ang banal na anyo ng Birheng Maria. "Mahal kong anak," sabi ng Birheng Maria na may ngiti ng kapayapaan at pag-asa. "Ang iyong mga sakripisyo ay kagalakan sa mata ng Diyos. Nais kong ibahagi sa iyo ang isang espesyal na lihim. Ang balita na ito ay nagdulot ng hindi mapapaliwanag na kasiyahan sa puso ni Padre Po. Sa galak at emosyon, lumapit siya sa Birheng Maria. Sinamahan siya ng ina ni Jess sa labas ng kanyang silid, at ang kanyang nakita ay kamangha-mangha. Ang kanyang paglalakad ay dinala siya sa kanyang altar kung saan namayani ang sagraryo. Sa isang kilos na may malalim na kahulugan, binuksan ni Birheng Maria ang isang lihim na pintuan na nakatago sa likod ng altar, na nagbubunyag ng isang lihim na silid na may mga kayamanan na nalimutan ng mundo. Ang lugar na ito ay nagtataglay ng ebidensya ng mga katotohanang hindi kinilala o binago ng mga taong nagmanipula ng kasaysayan para sa kanilang sariling kapakinabangan. Ito ang lugar ng mga paghahayag. Ayon sa Birheng Maria, dito matatagpuan ang mga katotohanang itinago o binago ng mga taong nagbaluktot ng kasaysayan para sa kanilang sariling interes. Ang sagot ay dumating mula sa Birheng Maria na sinabing, "Anak ko, ikaw ay isa sa mga piniling mayroong biyaya ng mistikong pananaw. May pribilehiyo kang makita ang mga bagay na hindi nakikita ng iba, pasusuriin ang puso ng mga tao, ipakita ang kanilang mga kasalanan at kabutihan at magbabala sa mga tapat tungkol sa mga darating na panganib. Magpapakita ka ng mga himala at magpapagaling sa mga may sakit." Tinanggap ni Padre Po ang paghahayag na ito ng may kababaang loob, sapagkat alam niyang ang mga biyayang natanggap niya mula sa Diyos ay para sa paglilingkod sa sangkatauhan at pagturo ng kaluluwa sa landas ng kaligtasan,
Ngunit ipinakita ng Birheng Maria sa kanya na hindi pa niya nakikita ang lahat ng inilalaan ng Diyos bilang gantimpala sa kanyang tapat na paglilingkod. Gusto ni Jesus na ipakita sa iyo ang isang kahangahangang bagay. Sabi ng Birheng Maria, sa mga maamong kamay, kinuha niya ang isang sinaunang manuskrito mula sa lihim na silid at ibinigay ito kay Padre Po. Ang manuskritong ito ay ang lihim na ebanghelyo ni Juan, ang pinakamatandang ebanghelyo na isinulat niya na naglalaman ng mga salita at gawa ni Jesus na hindi matatagpuan sa ibang mga ebanghelyo. Itinuro ng Birheng Maria ang ebanghelyo kay Padre Po. Nangako na siya ay tutulong sa kanya upang unawain ito. Huwag kang mag-alala, sabi niya. Tutulungan kita na maunawaan ito. Babasahin ko ang ilang bahagi na magpapakita sa iyo ng katotohanan tungkol kay Jesus. Sinimulan ng Birheng Maria na basahin ang lihim na ebanghelyo. Sa simula ay ang Logos, at ang Logos ay kasama ng Diyos, at ang Logos ay Diyos. Siya ay nasa simula kasama ng Diyos. Sa Kanya ginawa ang lahat ng bagay, at wala nang ginawa kundi sa pamamagitan niya. Sa Kanya ay ang buhay, at ang buhay ay ang ilaw ng mga tao. Ang ilaw ay nagliliwanag sa kadiliman, at ang kadiliman ay hindi ito natalo. Tinigil ni Padre Po ang kanyang mga mata sa pagkakarinig ng mga salitang ito. Bagamat kilala na niya ang mga ito mula sa ebanghelyo ni Juan, ngayon ay may isang kakaibang lakas at kalinawan sa mga ito. Parang si Jesus mismo ay nagsalita sa kanyang puso, nagpapakita ng katotohanan ng kanyang kabanalan at papel sa kasaysayan ng sangkatauhan. Ang mga salitang ito ay totoo. Sinabi ng Birheng Maria ng may kahalagahan, si Jesus ay tunay na anak ng Diyos, ang inaasahang Mesyas, ang tagapagligtas ng mundo. Siya ay dumating upang ipakilala ang pag-ibig ng Ama, patawarin ang mga kasalanan, mag-alok ng buhay na walang hanggan at palayain ang mundo mula sa kasalanan at kamatayan. Ang Pio, na may luha sa kanyang mga mata, ay mas naintindihan kaysa kailanman kung sino si Jesus at gaano niya ito kamahal. Nakita niya ang kanyang pagka-Diyos nang higit pa sa kanyang mga paningin, ngunit mayroon pa. Patuloy na sinabi ng Birheng Maria, nagsalita si Jesus tungkol sa iyo sa ebanghelyo na ito. Ikaw ay isa sa mga pinili upang sundan siya hanggang sa wakas ng panahon. Dadalhin mo ang kanyang mga sugat sa iyong katawan at espiritu, at pag-usigin ka ng mundo, ngunit alalayan ka ng kanyang biyaya. Magiging tapat kanyang saksi, kanyang minamahal na kaibigan, kanyang minamahal na anak. Ang mga disipulo na kasama ni Jesus ay nagpalitan ng mga nakakagulat na tingin. Ngunit hindi sinabi ni Jesus ang pangalan ng taong ito, kundi nagbigay lamang ng tanda. Ito ay makikilala sa pamamagitan ng kanyang mga biyaya. Magkakaroon siya ng kahusayan sa mistikong pangitain, makakakita siya ng mga bagay na hindi nakikita ng iba, babasa ang puso ng mga tao, makikita ang kanilang mga kasalanan at kabutihan at maaaring ipaalam ang hinaharap at magbabala sa mga tapat sa mga panganib na paparating. Nalulumbay ang Pio sa kanyang huling paghahayag,
Naintindihan niya na siya ang pinili ni Jesus upang tupdin ang mahalagang misyon na ito. Ako ay isang simpleng mungha, isang makasalanan, sabi ng Pio ng may pagpapakumbaba. Ngunit si Maria, ang Birheng Maria, ay sumagot ng may pagmamahal. Ikaw ay pinili dahil mayroon kang pananampalataya, pag-ibig, at pagpapakumbaba. Ikaw ay tapat hanggang kamatayan. Ang Birheng Maria ay nagbigay ng pagpapala at humalik sa Pio at sinabing magkikita sila muli. Ang Pio ay bumalik sa kanyang kwarto at natulog ng mahimbing. Ang kanyang misyon sa mundong ito ay natapos na, at ang kanyang kaluluwa ay tinawag na sa walang hanggang kaligayahan. Kung nais mong makita ang iba pang mga kwento ng pananampalataya tulad nito, mag-iwan ng komento sa ibaba. Hanggang sa muli.